Sapagkat nung una po, nung hindi pa po ako nadadako sa dakong banal na ito, talaga pong masasabi ko pong isang napakasakit o talagang patay na pananalig sa Panginoon ang nangyari sa akin. Subalit, nung ako'y kanyang akayin sa dakong ito, ako po ay binigyan niya ng bagong buhay, bagong lakas, bagong pag-asa, lalo-lalo na sa mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng banal na Espiritu, sa pamamagitan po ng pakikinig ng mabubuting salita na iluluwal po niya sa atin sa harapan na ito sa pamamagitan ng Diyos na buhay na lumulukob sa Kanya bilang sangkatauhan. Ama, maraming salamat pong muli. Sa oras pong ito'y muli mo po akong pinatayo sa harapan mo para maibahagi ko sa mga kapatid ko kung ano ang kaganapan na masasabi kong bagong buhay ang aking natamo sa dakong ito. Sapagkat ang aking pong pinagdaanan ay hindi lang po basta pagsubok o pagdalisay na ibinigay sa akin ng Panginoon. Subalit sa Kanya po ako humawak, sa Kanya po ako humingi ng habag at awa. Hindi naman po niya ako binigo, hindi niya po ako pinabayaan. Bagkus, itinuro niya po sa akin kung ano ang nararapat, kung ano ang dapat kong gawin sa aking buhay. Ganon din po sa aking pamilya. Sapagkat kung hindi ko po siya nakilala, nasaan na po kaya ako ngayon sa pinagdaanan ko. Subalit, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Ama sa ibinigay niyang pagdalisay sa akin na sa unay masakit, subalit habang nagtatagal, habang naglalaon, ito ay para bang bulalang na dumadaan sa aking buhay. Hindi ko na po ito dinidibdib, hindi ko na po ito inaantala sapagkat sa Kanya na lang po ako humahawak, sa Kanya na lang po ako nagtitiwala sa lahat ng pagsubok na dumarating sa akin. Sapagkat sabi nga po ng Panginoon, hindi naman daw po bawat araw, bawat oras ng ating buhay ay puro pagdadalisay ang dumarating sa ating buhay. Basta't manalig lang po tayo sa Kanya, huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ang pagdadalisay po na ito ay kapalit, ay kagalakan. Kaya Ama, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa bawat araw, bawat segundong ibinibigay mo sa aking buhay. Hindi po ako nawawala ng pag-asa sapagkat sa bawat salita at mensahe ng mahal na Apo Kunching na aking naririnig, ito po ay aking isinasabuhay, lalong-lalo na po isinasagawa para wag na pong mawalay at makasunod po sa Kanyang alituntunin para hindi po maligaw ng landas. Sapagkat alam ko, Ama, batid mo kung ano ang aking pinagdadaanan sa buhay. Subalit hindi mo ako pinababayaan at ikaw rin po ang nagbibigay kung ano ang dapat at nararapat kong gawin sa araw-araw ng aking buhay kasama ng aking mga pamilya. Sapagkat ikaw nga po, Ama, ang magbibigay lahat ng ito upang ang pagdalisay ko po ito ay aking mapagtagumpayan sa pamamagitan at pananalig ko sa iyo. Kaya sa mga merong pinagdadaanan man sa buhay na kung ano man po ang pagsubok na dumating sa atin, wag po natin dibdibin sapagkat nandyan po ang Panginoon, siya po ang nakababatid, siya ang nakakaalam kung ano ang nararapat, kung ano ang dapat na ibigay niya sa atin para wag po tayong malugmok o mawala ng pag-asa sa Kanya. Kaya walang hanggang papurit pa sa salamat po, Ama, sa araw-araw na pagtungo ko sa dakong ito na siya ang nagiging kalakasan, katatagan ng aking buhay. Lalo-lalo na, Ama, maraming salamat po sa bawat oras, sa bawat araw na kung saan man ako dako nagtutungo, hindi mo ako pinababayaan sapagkat ikaw po palagi ang aking kasama at hindi ko po sa pamamagitan lang po ng mga mensahe at salita mo na iniluluwal ng mahal na Apo Kunching ay siya po ang nagiging daan ng aking kalakasan, katatagan at pag-asa sa buhay. Kaya maraming salamat po. Salamat po, mahal na kapatid. Narinig niyo po ba ang kanyang pinahayag? Ang kanyang kalakasan at kanyang pag-asa? Saan po ba magmumula yung kundi po sa ating amang makapangyarihan? Hindi nga po tayo magkakaroon ng ganun kung hindi natin siya ating hahanapin. Ngayon naman po, sino po ba ang gustong magbahagi ng
kadakilaan ng ating Ama. Alam ko po lahat po tayo meron pong ipinasisila ang Ama upang siya ay ating ipagsigawan sa kanyang kadakilaan. Sino po ba ang may gustong magbahagi? Wala po kasi akong hawak na kung sino ang magsishare. Lalapitan ko po kasi hindi ko po alam ang pangalan eh. Ito po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa tanghali nito sa inyong lahat. Mga Kaps, Lagad, Tiga, Sunod, mga choir. Ang mababahagi ko po sa inyo mga kapatid, yung naranasan ko nung isang linggo at saka nung linggo. Nung po kasi isang linggo, sabi ko sa miss ko, pupunta ako sa, may Biyernes Santo po pala noon, pupunta ako sa Pulong Gubat. Sabi ko, lalakad ako ng alas 3 dahil alas 4 po yung palaspas doon. Nagising po ako ng Purmero, alas 2. Natulog pa po ako. Nagising ako alas 5. Sabi ko, alas 4, huling-huli na ako. Pero sabi ko, Ama, kayo po ang gumising sa akin. Kaya po kayo yung bahala na ako yung makarating. Saan man po niyo ako dalhin. Tuloy na po yung bis ko. Nasa lubok na lang po yung prosesyon doon sa may Bisal. Nakamotor po ako. Ayos po, miskort ako rin sa unahan nung prosesyon. Alam ko po, walang misa. Pero awa po ng Diyos talagang, nga po, pag iniling natin sa Panginoon na Ama, huwag na po niyo pabayaang maawalay pa sa inyo. Hindi tayo iwanan ng Panginoon. Kaya po, nakaatin ako ng misa at sarap naman po ako doon sa naging misa. Tapos po, nung linggo, para pong, ang alam ko merong kwan ng Divine Mercy prosesyon na pupunta rin sa may simbahan. Sabi ko sa miss ko, tanda ko kako, alas 4, alas 5, lumalakad na yung prosesyon papunta sa simbahan. Bumayak po ako ng alas 2, naligo ako. Alas 3, umalis na po ako sa amin, naglakad na ako papunta rito. Nang makita ko po, nung malapit na ako, marami ng ilaw, siguro kako nilalabas na yung prosesyon. Yung po pala, doon sa may bisita yung prosesyon. Kaya po, nakipag-prosesyon po ako papunta ron sa Mahal na Biren. Pasalubong naman po pala yung Paskong Pagkabuhay. Kaya po, nakaatin na naman ako ng misa. Kaya po, ako'y maligaya dahil doon sabi ko nga po sa Ama, wag na po nyo pabayaang mawalay sa tulong po ninyo. Ako po susunod sa kalooban nyo. Kaya po, ako po naniniwala sa tuwing gising ko, ang Ama ang gumigising sa akin para ako'y makasunod sa Kanya. Yung pong iba na hindi po siguro nalaman na ako nagkasakit, noon po nagkasakit po ako, stroke. Noon po, talaga pong grogeng-groge ko. Sa mga na-stroke po na nakita ko rito, wala po akong kamukha dahil po ako mehos, naduduling, tapos sinok ng sinok. Umiikot po ang aking mga mata at di po ako nakakalakad, pero awa po ng Diyos. Madaling panahon, nakalakad ako. Kaya po ako nangako sa Ama na hindi na ako magmamaneho pa, mangangamuhan at dito na lang po ako sa ating Panginoon na nagpagaling sa akin. Kaya po mga kapatid, maiiwan ko lang po sa inyo. Kung kayo man po humihiling sa Panginoon Diyos, kagalingan, huwag lang po kayong mainip. Pagkakaloob po ng Panginoon sa inyo. Basta lang po, manalig lang po kayo sa Kanya. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po kapatid. Narinig niyo po ba ang kanyang sinabi? Manalig lang at magtiwala sa ating Ama at makakamta natin kung ano ang ating kagustuhan. Ayun naman po, tatawagin ko po ang aking isang kapatid na alagad, ang kapatid na Beng.
Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Parang inaantok po kayo. Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. Babahagi ko po sa inyo yung kaganapan sa nanay ko. Noong pong mga 2 weeks ago po, on and off po yung lagnat niya. Tapos nag-i-schedule po siya, lagi siya ang nasa isip niya, pupunta siya sa doktor, papagamot siya. Hindi po niya laging natsyempohan na nandun yung doktor na pagpapacheck upan niya. Hanggang sabi ko po sa kanya, sumama ka na ako sa akin, hihintayin mo pa ba lumala yung sakit mo, tsaka ka sasama sa akin. Yun po yung sabi ko po sa kanya. Sa tuwing kami po itutungo sa dambanang ito, ang hinihiling ko po sa Ama ay magpakita siya ng hiwaga dun sa magulang ko. Sapagkat batid ko nga po na hindi ganon yung kanyang pananalig at paniniwala. Kaya po sa tuwing dudulog po ako, yun po yung hinihiling ko. Ayun po, nung pong sumama siya sa akin, unang araw pa lang po, nung pagpunta niya dito, noong po kasi, Sabado noon, nag-text siya sa akin. Sabi niya, sasama ako sa dambana. Sabi niya ganun. Sabi ko, hindi na, nandito na po ako sa flyover. Paalis na po kami. Hindi po siya umabot. Tapos, sumunod na Wednesday po yata, o di ko na po matandaan kung nung araw yung unang punta niya dito. Nung pong nandito na siya, nagmimisahe po yung banal na espiritu sa katawan ng mahal na apo. Naramdaman na po niya, sabi niya, naramdaman niya yung minimensahe ng banal na espiritu. Tapos po, the following day, hiniling ko po sa kanya kahit na makatatlong araw po na maisama ko siya dito sa dambana. Noong sumunod po na araw, hindi ko na po siya inaya, hindi na ako pero po dumulog ako sa kanya na sana po makatatlong araw man lang na masama ko po yung nanay ko dito sa dakong ito. Ayun po. Tapos nung pangalawang araw nga po, ayun na naman po, nagbabahagi siya sa akin habang nasa sasakyan kami patungo dito. Tapos pagdating po dito, hindi naman po ako kumikibo. Nung habang nagkukwento sa akin ng nanay ko, hindi po ako kumikibo. Tapos po nung pagdating namin dito, paglabas po ng mahal na apo, kung ano po yung mensahe niya, sabi niya na naman sa akin, sa pool na naman daw po siya. Hindi po ba buhay ang Diyos? Nung pong ikatlong araw, nung pagtungo namin dito, nandito na po kami sa bandang San Roque. Nagkukwento po siya sa akin. Tapos pagdating po ng bahay pare, tinanong po niya sa akin ng isang kapatid na alagad, kapatid na Mirna po, si Nanay Mirna. Sabado po yun eh. Tapos tinatanong po niya sa akin. Tapos kinukwento ko po sa kanya, nung pong ibinabahagi ko po sa kanya, pagdating po namin sa dambanang ito, kung ano po yung ibinabahagi ko sa kanya, yun po yung sakto ibinabahagi ni Mami Mirna dito sa harapan. Di po ba buhay ang Diyos kung gaano kadakila? Ipinakita lang po ng Diyos, kasi nga po, hindi ganun yung bilang anak, napakahirap pong magsabi sa nanay mo na nanay mali, di po ba? Ang sinasabi ko na lang po, ang sinasabi ko sa kanya, bahala na ang Diyos. Sabi ko, siya na ang bahala. Sabi ko, ipagkatiwala mo sa kanya. Sabi ko pong ganun. Yun po yun lagi kong inaano sa kanya. Tapos pag po, minsan magsasalita ako, yung may salita siya na itatama ko, nung po yun nagagalit. Sabi ko po, mahirap po, di po ba? Sa isang anak na katulad ko, di po ako kahit na alam mo na mali, hindi mo po maitama. Pero
sa kaparaanan na ibinigay niya, yung on and off na lagnat niya, na tumungo siya rito sa 3 araw, sa pamamagitan po ng 3 araw na pagpunta niya rito, alam ko po naliwanagan na yung isip niya. Alam ko po na kung paano hinaplos ng Diyos ang puso niya. Nung pong vigil namin noong nakaraan, ang sabi ko po sa kanila, ganito, sabi ko na hindi na ako uuwi ng pagkatapos ng gawain kasi didiretso na ako ng vigil, sabi ko pong ganon. Dati po yung pag sinabi kong ganon, sabi niya, naglingkod ka na sa umaga, babalik ka pa rin sa hapon. Yan po yung sinasabi sa akin. Pero po buhay ang Diyos, purihin ang Ama. Hinaplos po niya yung puso't kalooban ng magulang ko na naunawaan po nila kung ano po yung ginagampanan ko sa dakong ito. Di po ba buhay ang Diyos? Palakpakan niya po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, pinagpupuri, nagpapasalamat ako sa Ama, sa taong ginamit niya, ang kinalugdan niya, ang mahal na Apo Conching. Kung wala po kaya ang Apo Conching, paano na po? Yun po yung pinagninilayan ko lagi eh. Paano na kaya ako, sa sarili ko po, yung sarili ko na lang po, paano kaya kung di ako na dako sa banal na ito? Makakamtan ko kaya yung pagpapala, kapayapaan ng loob, kapayapaan ng isip, panatag na kalooban. Yun po yung ipinagpapasalamat ko sa Ama na sa tuwi na kung paano niya ibinibigay ang kalakasan, panatag na kalooban, hindi mo po mabibili. Hindi po kayang bayaran ng salapi ang kapanatagan ng kalooban at kapayapaan ng isip. Iyon po pala'y ipinagkakaloob ng Ama, isang napakalaking biyaya na ibinabahagi niya sa lahat. Kung tatanggap ka, lilinisin mo ang puso mong ganap, makakamtan mo po ang kagalakan, kapanatagan, at kapayapaan sa iyong kalooban. Kaya po tayong lahat, patuloy po nating isabuhay, patuloy tayong makinig, hindi lamang kung nandito tayo sa loob ng dambana, kundi baunin natin at sa araw-araw ay gamitin natin sa ating buhay. Ito po yung isang sandata na pakikibaka natin sa ating buhay na araw-araw na ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, na kapag nalulumbay ka na, itinuturo niya kung ano yung marapat nating gawin sa bawat sandali. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang umaga po sa atin lahat. Salamat po kapatid, totoo po ang kanyang binahagi. Kung nalulumbay ka lamang, subalit kung galing ka rito, ano nga po ba sa ating isipan na hindi tayo magalak sapagkat alam nating nagbibigay ng kagalakan ng ating Ama sa langit. Ngayon naman po ang aking pong lalapitan, hindi ko po alam ang kanyang pangalan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa alagad, sa tagasunod at pasyente. Papuri sa Ama, sa dakila, patnubay at gabay po niya sa amin, lalo na ako. Sa araw-araw patungo ko dito, may lumbay man, pero dinulog ko na po sa Ama. Siguro po kung wala po ako dito, hindi po ako nakikinig ng banal na salita,
pangaral ng Ama. Hindi ko alam kung saan po ako tutungo ngayon. Pero ang pinapahatid po sa akin, anak, huwag kang malumbay. Problema mo noon, na kaya mo na, nalugpasan mo na, ngayon pa kaya, dumulog ka lang sa akin, ako ang bahala. Kanina po, talaga po ako may lumbay po kanina. Kasi ang kabiyak ng puso ko, may tinunguhan lang po kami kahapon, pero hindi po niya ako naunawaan. Patuloy pa rin ang gusto niya. Pero dinudulog ko na sa Ama yon, siya na pong bahala. Kanina po, nananalangin po dito ng Come Holy Spirit. Talaga pong sa Kanya ako na dumudulog. Pero tinugon niya ang aking lumbay. Na parang po yun. Dahil yung nakaraan nga po talaga, nalagpusan ko na. Salamat po, Ama. Ang panghuhusga ng tao sa akin nung araw, masakit, pero sa Kanya lang po talaga ako nagtitiwala. Pero ngayon po talaga, papurit pasalamat sa Ama. Sinusuko ko na pong ganap ang aking buhay. Patnubay niya at gabay sa amin, hindi nawawalay. Gumagawa po siya ng paraan para malagpasan ko ang lahat. Pero kahit ganito po, masaya pa rin po ako. Kahit may lumbay kami, may lumbay ako kanina, patuloy pa rin po ako dito. Dahil hinahanap ko po ang nagpapagaan ng aking damdamin. Nahanap ko po ang tatag na kalooban, tibay, pagtitiwala, sa aking karamdaman na parang lahat po yun. Talaga pong nagsisikap, nagsusumakit po akong gumanap. Dahil alam ko siya lahat ang gumaganap sa aking buhay. Hindi ko man maakay ang kabiyak ng puso ko. Pero ang Ama na lang po ang bahala sa Kanya. Kasi para pong nawala po yung pag-aakay niya nun sa akin. Pupunta kami sa dambanang, magsisimba kami, gigising kami. Nawala po sa Kanya yon. Pero dinadasal ko sa Ama, nababalik din po yun. Salamat po, Ama. Wala po akong ibang sambitin kundi puro pasasalamat sa aking buhay, sa mga gampanin, sa iniwanang kong mga anak ko. Ikaw na pong bahala.
Ngayon pa kaya, yung lumbay ko na to, wala na. Dahil sa kanya po ako nanambitan. Yun lang po at maraming salamat po sa Ama. Salamat po kapatid. Narinig niyo po yung kanyang sinabi. Sa Ama siya nanambitan. Kaya nga po, hindi po ba dapat lahat naman tayo laging sa Ama manambitan upang yung ating minimiti ay ating makamtan. Yun lang po. Ito pong aking tatawagin. Ang isang pinaguhugutan namin ng lakas sa aming nakikita sa kanya na talagang napaka matibay siya sa lahat ng kanyang pinagdadaanan, pagsubok, pagdalisay. Andito pa rin siya at nakatindig. Ang aming mother of the house, Mother Marisa. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman hindi ka nawawalay. Bagkos ang iyong pag-ibig ang patuloy kong nararamdaman upang sa dako mong banal kay paglingkuran ng buong katapatan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Conching, na sa amin ay ginamit mo upang matutunan na iyong kabanalan at tuwirang makilala kang lubusan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Naiyak ako. Naiyak ako sa galak. Alam niyo po, napakaganda ng tema ng ating kapatid na Flor. Nasabi ko nga sa kanya, magbo-volunteer na ako na magbahagi sapagkat sa bawat araw, talaga pong napakaraming ginagampanan ng Diyos para sa ating buhay. At lahat ay maa-avail yun ng sinumang tao kung ibibigay rin po natin ang katapatan sa Kanya. Amen po ba yun? Nung nakaraan pong Holy Week, sabi ko nga, halos 4 na beses po ako nakainom na pinagkaloob ng ating Panginoon. At syempre po, kung paano ang ating mahal na Apo ay gumanap, na sa Kanyang katauhan ay ang ating Panginoon ay aking naramdaman bilang Espiritu Santo na sa atin ay nag-alay, sadyang higit sa sapat ang galak na aking nakamtan. Nasabi ko nga, itong Holy Week na to ang lumipas na hindi man lang ako lumabas ng bahay. Naalala ko last year, nagplan po kami na mag-outing, subalit natuloy po yun. Ngunit hindi po ganun kaganda yung naging kaganapan dahil yung ginusto namin na tutunguhan, hindi kami doon natungo. At itinakda po namin na ang Holy Week na to ay sadya pong ngayon lang naganap sa aking buhay na hindi ako talaga lumabas ng bahay. Kundi, hindi po ito isang pagmamalaki, kundi inudyok sa puso ko, sa puso ni kapatid na Perna, kami magkaroon ng pagninilay sa 7 last words ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At kaya ako naiyak sapagkat yung tema po ni kapatid na Flor, nasabi nga sa kabila ng mga pinagdaanan mo at ngayon ay muling pagkabuhay, paano ka nagkaroon ng pag-asa. Nung last Wednesday po ng gabi, ako ay medyo sinumpong na naman ang aking dating sakit. Mayroon po kasi akong sakit sa sikmura na kapag sumumpong po yun, lumalaki talaga ang aking tiyan. At naranasan ko po yun nung Wednesday. Na sabi ko nga, kapag sumusumpong po yun, wala akong malang gawin. Sobrang sakit talaga. Masakit. Sapagkat, syempre po, para po akong gulong na na-flat at binubomba yung laki ng tiyan ko. So, nung time na yun, udyok sa mahal na Apo na lumabas. Nung gabi na yun, inaapuha po ako ng mga alagad. Hindi ko malaman kasi umaakyat na dito sa heart ko para namamanhid ang ulo ko na hindi ko maintindihan. Parang may sasabog na hindi ko maintindihan. Ang sabi po ng mahal na Apo, kapatid, kaya pala ako pinalabas dahil ikaw pala ay mahal na Apo. Di hinaplos lang po niya. Siyempre po, hinaplos ako ng mga kapatid kong alagad at nanalig po ako sa kapangyarihan na kalob sa kanila ng Ama. At the same time, huling haplos po ang ating mahal na Apo Conching. Purihin ng Diyos. Salamat at para po akong nakarelease. Napakarami pong acid na lumabas sa aking bibig na malapot na laway na yun po nagpapasakit sa aking karamdaman.
Alam niyo po, yun doon po ako nakapagnilay na sabi nga ng mahal na apo, magpa-ultrasound daw ako. Sabi ko, magpo-ultrasound ba ako? Parang para sa akin po, kung yun po yung gagawin ko, bibigyan ko lang ng alalahanin yung sarili ko. Amen po ba yun? Kaya sabi ko, hindi po apo, ayoko po magpa-ultrasound. Total, ang may-ari naman ng buhay ko, ang ating Panginoon, bahala na po siya. Kung itatakda niya ako, ready naman ako. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? At eto po, salamat sa Ama. Simula po nang nahaplos ako ng mga kapatid kong alagad at nirelieve po nila ako doon sa tabi ng lababo. At hinaplos po ako ng amahal na apo. Simula po nung gabi na yon, hanggang ngayon hindi po ako sinumpong. Purihin, dakilain ng ating Panginoon sapagkat sabi ko nga, namumuro na sa akin ang kalaban kung paano po niya gustong kapiin yung aking katawan. Gusto niya akong bigyan ng karamdaman na halos malugmok ako. Subalit, salamat sa Ama sapagkat sa aking pagninilay po sa 7 last words ng ating Panginoon, kung ating babaybayin, doon po lahat nakapaloob kung anong dapat tukdin ng bawat isa para makamtan natin ang tagumpay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At ang nakatouch po sa akin doon sa 7 last words na yon, na iuugnay ko po doon sa mga pagsubok, pagkatapos ng lahat, na sabi nga nating Panginoon, natupad na. Amen? At ang huli, inilalaga ko na sa iyo ang aking espiritu. Sabi ng Panginoon sa Ama, alam niyo po, iuugnay ko po ngayon, sa bawat pinagdaraanan po namin mga alagad, sa mga pagsubok po namin, yun po ay tinutupad namin na makatalima sa kalooban ng Ama, sapagkat alam po namin na gamit lang po niya ang aming katawan at hindi kami ang gumagamit sa aming katawan. Kaya sa tuwing nakakalagpas po kami doon sa pagdalisay na yon, sadyang natutupad yung kalooban ng ating Panginoon sapagkat kami mismo mga alagad at mga kaps na maging kayo po ay nagsusumakit na matupad ang kalooban ng Diyos, ano man ang aming pagdaanan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon po pumasok yung inilalagat na namin sa iyo, Ama, ang aming espiritu. Ganon din po, sa bawat kaganapan na aming pinagdaraanan, inilalagak ko na sa Ama ang aming buhay. Kami po mga alagad at mga kaps o sino mang tagapaglingkod na tuwirang sa Ama inilalagak. Siyempre po, bilang isang ina, malayo po sa akin ang aking anak, naroon po yung kaukulan na, lalo pag bakasyon na yan, yung bakasyon na yan parang gusto mong gugulin doon sa makasama mo lang pamilya mo. Ito po ay luha ng galak. Malayo. Siyempre po yung pagkakataon na binibigay ng Diyos na siyempre po ngayon lang, 3 araw binigyan kami ng bakasyon. Hindi malayo yung anak, hindi mo makasama. Kundi minsan, iti-text ka lang, maririnig mo, may problema. Paano mo dadalhin yun? Amen po ba yun? Subalit salamat sa Ama, sapagkat sa bawat kaganapan, sabi nga, naroon yung ibinibigay kanya bilang pagkatao para madama mo na tao ka pa rin. Amen? Subalit, kung magigibabaw sa iyo ang kalooban ng ating Panginoon, mayroon siyang angkop na salita at pangako sa iyo na ipadadama para mawala ka doon sa mundong taong-tao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung naramdaman ko. Nasabi ko nga, Ama, bakit mo pinatupad sa amin ni kapatid na Per na hindi man lang kami lumabas ng bahay? Simula ng Huwebes Santo, Biyernes Santo at Linggo. Kundi yung Biyernes Santo na yun, maghapon, nakatutok lang po kami na nagmilay doon sa 7 last words ng ating Panginoon at nakinig doon sa mga sharing ng mga tao sa pamamagitan ng telebisyon. At maaari mong iugnay yung 7 last words na yon sa sarili mo kung nasaan ka na sa pagtupad mo sa Diyos. Amen po ba yon? At salamat sa Ama na hindi man ganap na nagagampanan yun, naroon na yung percent na kapag sinuri mo ang sarili mo, may percentage na si God na nakatutupad ka sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, pagkatapos doon, sobrang galak sapagkat, sabi ko nga po, sa pagkatapos ng mga pagsubok, mga karamdaman, hindi basta-bastang karamdaman, ang pinadama sa akin ng Diyos. At batid po yun ng mga kapatid kong alagad. Kinapa ko po sa puso ko
nabawasan ba ang pagtitiwala ko sa Diyos sa kabila ng mga pinagdaraanan ko? At hindi lang po doon. Yung mga extracurricular pa na ginagampanan po ng isang kapatid na Marisa. Sabi ko sa Ama, kung bilang tao na i-evaluate ko ang sarili ko, hindi ko ito kakayanin, hindi ko kaya. Subalit salamat sa Ama, sapagkat doon sa nakakaya ang pag-usad ng araw ay hindi namamalayan na nalalagpasan mo lahat ng pagdalisay sa'yo, ibig sabihin may kasama ka. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, doon po ako lalong nagmithi na wala na akong tatakbuhan. Kung halimbawa man bumigay ako bilang tao na ayoko na, wala akong tatakbuhan eh. Dahil pakikinabangan lang ko lang ang tao kung pakikinabangan din ako. Subalit ang ating Panginoon, yun ang tumatak sa puso ko na lalong sumidhi na wala akong naramdaman na kinapako ang aking puso kung nagbago ba ang pananalig ko sa kabila mga pinagdaraanan ko. Alam niyo po, lalong lumalim ang pananalig ko sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, kailanman ay di kita pababayaan. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po yung pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon pagkatapos ng mga struggle na pinagdaanan niya. Tayo pa kayang tao na inugnay sa pamamagitan ng Espiritu sa ating Ama na siyang nakababatid. Na sabi nga, Ama, sabi ko nga, Ama, maraming salamat sa iyo na ito, sa kaloob mo at payak na pamumuhay na binigay mo, damang-dama ko ang presensya mo sapagkat ang sarap, masarap pakiramdaman na makita mo lang na ayos ka, nakakaraos ka sa maghapon at minsan ay may bonus pa. Ang sarap pakiramdaman na kaloob ng Diyos sa bawat araw. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, bakit ito po yung binigay ko po sa inyong sample? Ito lang iwanan ko sa inyo. Natural lang na pagdaanan natin na mahirapan. Natural lang yun. Kahit hindi tayo naglilingkod sa Diyos, pagdaraanan pa rin natin yun eh. Walang maiiba. Amen? Subalit ang iiwanan ko po sa inyo, sa panahon na kaloob ng ating Panginoon, na tayo naglilingkod sa Kanya at pagdaanan natin yun, walang stress. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ang ating Panginoon ay kaagapay natin na kung paanong naisadsad ng ating Panginoon hanggang naipako siya sa krus at namatay at muling nabuhay, wala siyang stress. Bakit? Kinaya niya eh, dahil gamit lang na Espiritu yung katawan niya. Pero wala siyang stress dahil may masigit na makapangyarihan na nakababatid na magaganap sa Kanya. At yun po ang iwanan ko sa inyo. Huwag po kayong may stress sa mga pinagdaraanan nyo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, sabi nga, hindi ibibigay ng Diyos kung hindi mo kaya. Sa madaling salita, kung gusto mo mapagtagumpayan ang kaloob ng Diyos para sa buhay mo, kailangan wala kang stress. Sapagkat, kung may stress ka, may mararamdaman ka na sa katawan mo, nakakaiba. Paano mo tutupdin ang kalooban ng Diyos kung uunahan mo ng stress bilang pagkatao na hindi ka na makatutupad sa gusto ng Diyos sa'yo? Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan lang po ang ibabahagi ko po sa inyo. Yan po yung kabuuan ng pag-asa sa muling pagkabuhay muli, sa paggunita ng pagkabuhay muli, na may isang apo kunching na ginamit para sa aming lahat, para kami buksan ang aming diwa at buksan ang aming puso. Nasabi ko nga, nakawala lahat yung bilang pagkatao at nakapasok yung bilang sa Espiritu. Nag-swap, amen po ba yun? At ang pagkakaiba, doon ko na po nakita yung kaukulan na sabi ko nga, ilang panahon na wala akong katulong, wala akong yaya. Pero nakita nyo, binata ko. Binata ko po, yan na isang sample lang, binata ko po na dalhin yung bata sa kabila na nahihirapan ka dahil hindi na ako pwede magbuhat. Subalit doon ko palang nakita na wala ka man na bandera, gawin mo, nagkasakit ako dahil doon nawala ko lahat. Subalit salamat sa Ama dahil nakita ng Ama na binata mo yung mga kaukulan na ginampanan bilang pagdalisay sa'yo, may i-replace siya sa'yo para makalaya ka. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sabi ko sa Ama, Ama, ang bait mo naman sa akin. Buong Holy Week, pinalagok mo ako ng tubig sa pamamagitan ng mahal na apo at nakipagniig ka pat ng usap sapagkat minimithi kita sa tuwing makausap sa pamamagitan ng Espiritu. At ngayon, sa pagkalaya na ibinigay mo sa akin, may yaya na, may labandera pa, may planchadora pa, parang ang yaman ko. Sa isip ko lang, sa isang ordinaryong pamumuhay,
bilang isang kapatid na Marisa na walang pinagkukuhanan kahit na ano, binigyan ako ng katulong ng Ama, 3 pa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya salamat sa Ama, sapagkat nakita ng Panginoon yung pagbabata mo, na binata mo, yung pinahintulot niya para batahin mo. Amen? Sa madaling salita, kung ikaw ay susuko, mabibigo ka. Kaya huwag kayong sumuko. Ano man ang pinagdaraanan nyo, ano man yung gusto ipabata ng Ama sa inyo, batahin nyo po. At makikita nyo po, sabi ko nga, Ama, hindi mo maaaring husgahan ng tao kung ano yung nakita mo. Subalit, ikaw na nakababatid kung anong kalooban ng ating Panginoon, sino pa siya, ano pa siya, mararamdaman mo pa rin ang kalooban ng ating Panginoon, sino man ang tumupad sa'yo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, sa panibagong pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon sa kanyang pagkabuhay. Higit po natin panghawakan sa panahon ngayon na may isang nabuhay at kailanman hindi na mamamatay. Yun ay ang Espiritu Santo. Na ang Espiritu Santo hindi man natin hawakan, hindi mahawakan, hindi makita, subalit kaya kang pasukin. Ibigay mo lang, i-give way ka lang, ibigay mo yung way para makapasok siya. At kapag nakapasok siya, doon makikita mo, mararamdaman mo ang panibagong buhay na kaloob sa'yo ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya eto po, salamat sa Ama, dakila siya, sapagkat maituturing ko po ang aking sarili na isa ako sa pinakamapalad na alagad na Apo Kunching. Hindi dahil sa kung anumang bagay, naramdaman ko sa puso ko. Sa kabila ng mga pinagdaanan, sa kabila ng mga pinapasan, alam ko hindi ako nagpapasan. Alam ko hindi akong gumaganap. Kundi sa puso ko, sapagkat kung titingnan mo, sabi ko nga kanina, Ama, sa dating buhay, ang mga baryang ito ay hindi ko binibigyan ng halaga. Sapagkat ang binibigyan ko ng pansin ay ang perang papel. Amen? Subalit dahil sa'yo, dahil sa paglilingkod ko sa'yo, ultimo 5 na isisave ko para sa'yo. Amen po ba yun? At kapag binibilang ko na siyang nabubuo siya, na tumutulo ang luha ko, bakit? Hindi dahil nahabag ko sarili ko. Nagagalak ako sapagkat tinuruan ako ng Amang magsinop, ultimo sa pinakamaliit na sintimo na aking nahahawakan. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, ang nakita ko po, sabi ko sa ating Panginoon, Ama, salamat sa iyo sapagkat sa dating buhay po, kung walang isang Apo Kunching na nagturo ng mga aral sa aming lahat, yung mga walang kwentang bagay na ito, hindi ko mabibigyan ng pansin. Yung 5, 25 o piso, pag may sukli ka, santabi mo lang, mapulot ng bata, okay lang. Pero simula po na mabuksan ng diwa ko, ang puso ko, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, 5, 25 piso, nasisinop ko po yan. Nasabi ko nga, Ama, material man na bagay ito, subalit hindi ko ito gagamitin sa akin, kundi ibibigay ko pa rin sa'yo, kaya ko sinisinop para sa'yo. Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, yan po ang iiwanan ko po sa inyo. Hindi mahirap kapag ang Diyos ang sumasa inyo. Wala ring stress kapag ang Diyos ang sumasa inyo. Wala rin ka rin mararamdamang sakit sa karamdaman kung ang Diyos ang sumasayo. Kaya sa bawat araw, ang hinihiling ko sa Ama, bawat araw patuloy na bigyan ng lakas ang mahal na Apo, patuloy na bigyan siya ng haba ng buhay, sapagkat ang mga salita ng Ama na ginagamit ang kanyang pagkatao na iniluluwal sa ating lahat, ay isang napakalaking pag-asa na para mabuhay tayo ng buong payapa. Amen po ba yun? Kaya nawa po kayong lahat, ano man ang karamdaman nyo, ano man ang kaukulang ginagampanan nyo, maging buhay man o material na bagay na kailangan nyo, sa Ama lang, kung paano yung kaukulan na siya ang nakaalam ng buong plano ng buhay nyo. Huwag niyong pahintulatang unahan siya, kundi hayaan mo siyang ibaba ang plano niya at tumupad lang tayo ayon sa kanyang kalooban. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghali ito. Salamat po, Mami. Narinig niyo po ang sabi ng aming Mother of the House. Hindi mahirap kung ang lahat ay ating iaasa sa ating Ama. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Ngayon po ay tayo magsitayo upang